Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Mike. May 3 anak, galing ng Maynila, nawala ng trabaho at bumagsak po ako sa niyoga ni Papa. Pagdating ko po sa niyoga ni Papa, kasama ko noon ang asawa kong babae at 3 kong mga anak. Ipinakilala kaagad sa akin ni Papa ang isang lalaki na ampon niya. May kasama po itong teenager na kapatid raw po ko noon ito. Sabi ni Papa habang kausap ko siya, ang 2 lalaki raw ko noon na magkapatid na ito ay isama ko na raw po sa gitna ng niyogan dahil magbabalat na raw po kami ng kokoprahin na niyog. At sumama naman po ako kaagad sa lalaki na ito na matangkad, Sir Will, kasama ang teenager na kapatid raw ko noon ito. Pagdating namin sa gitna ng niyogan, habang nagbabalat na po ako ng niyog, hindi matigil-tigil sa pagtingin ang lalaki sa paa ko. Ang lalaki na nakakatanda, tingin po siya ng tingin sa paa ko, papunta po sa may tuhod ko. Ubod po kasi ng puti ang tuhod ko noon, pati po ang binti ko. Taga Maynila po kasi ako at napakalinis ko po tignan. Tingin ng tingin ang lalaki sa akin. Ang kapatid niya na teenager ay napapatingin sa kanya, kasi sa akin siya po nakatingin. Pati po sa tenga ko na kumikintab sa kaputian na parang pinkish na po, tumitingin na po siya nito. Hindi na po siya maawat sa pagtingin sa akin at pagkakatulala po niya sa akin itong ampo ni Papa Sir Will na matangkad na lalaki na matipuno at parang birdugo na po siya tignan. Isa po siyang matangkad na tao na pumuputok ang mga muscle niya sa suot niya na t-shirt po na itim at ang binti at legs niya ay pumuputok rin po sa suot niya na maong na pinutol ata o tinabas lang ata yun ng gunting. Hanggang sa dumating ang isang babae at iniaabot ng babae sa kanya ang good morning towel at ipinupunas niya na po ito sa noo niya na puno po ng pawis noon, pero hindi pa rin po siya maawat sa pagtingin sa paa ko. Para po siyang bangag, parang baliw na lalaki na yun. Kung nakikita lamang siya ng asawa ko na babae ay siguro napagalitan na siya at inaway na po siya, Sir Will. At noong hinahalikan niya ang babae sa noo nito, opo, ang kasintahan niya ata yun, ang babaeng nagabot sa kanya ng good morning towel, hindi pa rin po siya maawat sa pagtingin po sa akin pasaglit-saglit. Nahihiwaga na po talaga ako sa kanya noon. Kahit may babae naman na nasa harapan niya, sa akin po siya tumitingin. Siguro namamangha po siya sa isang taga Maynila na kagaya ko na ubod ng linis po tignan at ubod po ako ng puti, Sir Will, pero pamilyado po akong tao. Hindi po ako Sir Will bading. Sa isip-isip ko noon, natatakot na ako dito sa ampo ni Papa na lalaki na parang birdugo na matangkad na parang baliw na bangag na parang ewan ko ba. Manyakis po ata siya, Sir Will. Pero nakita ko naman na nire-respeto niya yung babae na dumating. Hanggang sa nagpaalam na po yung babae at nagpatuloy na po siya sa pagbabalat ng niyog na iniaabot naman ng teenager na lalaki na kapatid niya. Kung hindi lang po ako nawala ng trabaho noon, hindi po ako magtatrabaho talaga dito sa kupra ni Papa na sobrang weird na lugar. Dagdagan pa nitong lalaki na ito. Hindi sana ako ninenervyos dito sa lalaki na ampo ni Papa na makikasintahan naman na babae. Yung babae na kasintahan niya po, Sir Will, ay maladiwata sa kagandahan at mas maganda po siya sa asawa ko. Ngunit ang nakapagtataka, bakit itong lalaki na berdugo na kasintahan niya na ampo ni Papa parang siraulo po makatingin sa paa ko, Sir Will. At tumitingin na po siya noon sa bato ko, sa liig ko, sa tenga ko. Aswang po ba siya? May plano ba siyang katahin ako or kainin ako? At makalipas ang ilang oras, nagpaalam na po ang mga anak ko at asawa ko na babae. Uuwi na raw po sila noon kasama si Papa ko sa pinakabahay namin doon sa niyogan. At ako na nga po ay naiwan sa gitna ng niyogan kasama ang magkapatid na ito upang bantayan ang mga niyog na niluluto sa usok. Opo, ang mga niyog na niluluto sa usok ng mga kahoy na sinusunog. At nakasama ko na nga po ang lalaki na berdugo at ang teenager na kapatid nito. Ngunit ang kapatid na teenager ay paalis-alis po siya. Nangunguha po ata siya noon ng bayabas.
at naglalaro po siya ng mag-isa doon sa may bayabasan. Hindi ko sila kinakausap dahil nawiwirduhan po ako sa kanilang dalawa at hindi naman po sila nagpapakilala sa akin. At sumapit na nga po ang hating gabi. Noong ako'y matutulog na sa isang papag na gawa sa kawayan sa ilalim ng kubo ni Papa, habang nag-iisip-isip po ako kung bakit nangyayari ito sa buhay ko. Habang tulala po ako sa bubong at ako'y talagang inaantok na, bigla pong may humiga sa tabi ko. Paglingon ko, ang berdugo na lalaki na ampo ni Papa. Nakatingin po siya sa bubong at nasa tabi ko na po siya. Sobrang lapit niya po sa akin. At bigla na lamang tumabi ang siko niya sa may siko ng braso ko. At naramdaman ko po ang init ng balat ng siko ng katawan niya. Nakakapaso po, Sir Will, ang temperatura ng katawan niya. Kakaiba po siya na tao. Hanggang sa bigla siyang tumagilid at humarap sa akin at diretsyong nakatitig ang mga mata niya sa mata ko. Dito na po ako napahinga ng malalim. Ano bang ginagawa niya? Nananadya ba siya sa ginagawa niya? Bakit niya ako tinitignan sa mata ko? Siraulo ka ba? Hanggang sa lalo siyang umusog papalapit sa akin at tumapat na nga po ang ilong niya malapit sa may pisngi ko. At bigla na lamang ang mga binti at talampakan niya. Naramdaman ko na lamang na nasa ibabaw na ng mga paa ko at binti ko. Parang ginawa niya po akong una noon. Pumalag ako, Sir Will, noon. Lalaki kasi ako. Hindi ko na po nagugustuhan yun. Ano ba, kanina ka pa? Sira ka ba? Kanina ka pa doon sa may kuprahan na. Lumayo ka nga sa akin. Wika ako. Subalit bigla po siyang sumagot ng ganito. Umalis ka na lang dito kung ayaw mo. Aayaw-ayaw ka pa? Gusto mo naman? Wika po ng lalaki na ito. Dito na po tumaas ang dugo ko at na-high blood ako. Bumangon ako at uminom ako ng tubig sa may kusina ng kubo. Nagmuka po akong bakla ata, Sir Will, nung mga oras na yon. Napagkamalan pala ako na bakla dahil sa ako'y makinis at maputi. Halos lahat naman ang galing ng Maynila ay maputi at makinis dahil iba po ang tubig sa Maynila. Puputi ka talaga dahil may chlorine po ang tubig sa Maynila. Hindi pa ba sapat na ako'y may asawa at mga anak upang hindi niya isipin na ako'y isang bakla? Pero hindi po talaga ako bakla, Sir Will. Ganito po ba ang mga tao sa probinsya? Sabik sa mga tao na kagaya ko? Porke ganito ang itsura ko, gwapo at makinis, ay bakla na agad sa paningin niya at pwede niya nang ganunin. Nagalit talaga ako ng sobra nung gabi na yon dahil buong buhay ko first time ko po makasagupa ng ganun na lalaki. Lalaking may kasintahan na babae pero umaano ng isang lalaki. Siguro tirador talaga siya ng mga bakla dito sa probinsya, Sir Will. Inataranta na ako noon. Kumpirmado ko sa isipan ko na ang lalaking ampo ni Papa ay baka tirador ng mga bakla. Pakainom ko ng tubig sa kusina, bumalik ako sa higaan ko. Matapang kasi ako noon eh. Pag sumubok pa siya ulit na gumanon, lalaban talaga ako, Sir Will. At naabutan ko siyang humihilik at okupado na pati higaan ko doon sa papag na kawayan. Pagdating ko doon ay parang tulog na siya. Ngunit bigla siyang nagising sa pagbalik ko noon at bumangon siya bigla. Pagbangon niya, nagulat ako. Nasa harapan ko na siya agad at may sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan na ganito po ang pagkakasabi niya, Sir Will. Alay ka na. Higa ka na dito. Huwag kang matakot sa akin. Ako si Dong. Pinagtitripan lang kita kanina. Kaya hali ka na. Higa ka na dito sa tabi ko. Wika po niya na parang nakikiusap. At sumagot ako agad dahil sira talaga siya. Tumigil ka nga. Ganyan ang ugali mo kanina, tapos ngayon parang nakikiusap at nagmamakaawa ka. Bait-baitan ka. Akala mo maniniwala ako sa iyong manyakis ka? Lumayo ka nga sa akin, tirador ka ng mga bakla. Bitiwan mo ako. Wala akong pakialam sa iyo, sino ka ba? At sumagot po siya agad pagkasabi ko ng ganon.
na wala akong pakialam sa kanya. Ganito po ang sagot niya, Sir Will. Hindi mo ba ako natatandaan, Mike? Tanong niya sa akin. Alam niya ang pangalan ko na Mike at tinatanong niya ako. Nakapagtataka na kilala niya ako. Sumagot ako agad. Anong natatandaan ang sinasabi mo? Hindi kita kilala. Ngayon lang ako napunta sa niyugan ni Papa. Buong buhay ko pinaaral ako ni Papa sa Maynila ng mahabang panahon. Tapos kilala mo ako? Hindi kita kilalang hayop ka. Wika ko po noon sa kanya. Pasensya na po sa term ko na yon, pero yun po talagang pagkakasabi ko sa kanya. Masakit. Subalit bigla po siyang lumapit sa akin. Nang malapit na malapit sa akin, Sir Will, at bigla niya po akong niyakap ng mahigpit sa harapan ko. At may naramdaman po ako, Sir Will, sa harapan niya noon. Parang may bote ng soft drink sa pagitan namin noon. Sobrang tindi ng hindi ko maipaliwanag. Sir Will, ang nangyayari noon ay talagang hindi ko talaga kaya. Kaya pala ganun siya. Ganun na lamang ang temperatura ng katawan niya nung katabi ko siya. Nung humiga siya sa tabi ko kanina. Dahil may ganun na pala. Siya pala ay L na noon sa akin. Hindi ko alam. At sa pagyakap niya sa akin ng mahigpit, at noong nasa harapan ko na siya, ramdam na ramdam ko po, Sir Will, na siya pala ay pinagpala na nilalang dito sa mundo. Kasi parang may bote ng soft drink sa pagitan namin na habang yakap niya po ako. At nang tutulak nga po iyon. Hindi ko po maintindihan. Nang tutulak po ang bote ng soft drinks na yun at niyakap niya po ako ng mahigpit noon lalo. Lalo niya pong ipinaramdam sa akin yun. Ano kakala niya, tatalaban ako ng mga pagpaparamdam niya at bibigay ako sa gusto niya? Lalaki ako at hindi ako tatalaban ng mga pagpaparamdam niya. Kahit bote pa yan ng Red Horse, hindi ako tatalaban yan. Sa paglipas ng mga minuto at oras, patuloy na nang tutulak ang bote ng soft drink sa pagitan namin habang yakap niya po ako. Dahilan kung kaya bigla ko siyang itinulak at nakaalis na nga po ako mula sa pagkakayakap niya ng mga bisig niya sa akin. Baliw siya. Gutom siya. May kasintahan naman siya na babae, bakit hindi niya dalhin dito sa kubo, at willing naman akong umalis man samantala nung gabi na yon para pabayaan siya na makatapos sila. Bakit ako ngayon ang binibiktima niya, Sir Will? Ang tirador ng bakla na ito. Opo, yun po palagi ang naiisip ko sa kanya. Tirador po siya ng mga bakla, Sir Will. At akala niya talaga bakla ako. Nagwala po ako, Sir Will. Makatakas lang po ako sa pagkakayakap ng bisig ng mga braso niya. At nung makatakas na ako, lumabas ako ng bahay. Binato ko ng bato ang dingding ng kubo ni Papa. Ngunit sumunod pala siya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon sa pagbato ko. Sa pagbato ko ng bato sa kubo ni Papa, naharang niya po ang kamay ko. Pinigilan niya ang kamay ko sa pagbabato ko ng bato. At nilagay niya po ang kamay ko sa nagtatago na bote ng soft drink sa kanya. Dito na po ako natulala. Napatingin na lamang po ako sa mga mata niya at nanghina po ako, Sir Will. Unang beses ko kasi yun na makaano ng bote ng soft drinks na pagmamay-ari pa ng iba. At siya pa talaga na berdugo siya. Nanghina ako. Parang nabakla ako, Sir Will. Bigla akong nanghina dahil na nga po doon. Kagad niya akong inalalayan pabalik sa kubo habang daladala ko ang bote ng soft drinks niya. Para akong nagayuma noon na hindi na ako makapalag at makakontra pa. Binitiwan kong bote ng soft drinks na ipinahawak niya sa akin noon. Tumakas ako mula sa pag-aalalay niya sa akin pabalik sa kubo, at noong makatakas na po ako, tumakbo rin siya at naabutan niya ako ulit. Dito na ako niyakap ng mahigpit at hindi na ako nakatakas pang muli. Habang yakap niya po ako, ibinunyag niya sa tenga ko. Bumulong po siya kung bakit niya raw po ako kilala. At ang sabi niya po ay ganito: Mike, nakalimutan mo na ba? Naku, ang dati. Ako ang dating binata na lalaki na pinapaligaya mo noon sa taas ng puno ng mangga.
Sumagot naman po ako kaagad. Anong pinapaligaya? Baliw ka ba? Wala akong kilala na tao na pinapaligaya sa puno ng mangga. Ano akala mo sa akin, bakla? Hindi ako bading. Loko-loko ka. Oo. Hindi ka bading. Pero mahal mo ako noon pa. Palagi mo akong pinapaligaya sa taas ng puno ng mangga. Minsan doon tayo sa likod ng kubo, naaalala mo? At minsan pag natutulog tayo sa loob ng kubo. Hindi mo ba naaalala? Kinukuha ko ang kamay mo at nilalagay ko sa bote ng soft drinks na pagmamay-ari ko noon. Tumigil ka nga. Wala akong alam sa sinasabi mo, loko ka. Kahit kailan hindi ako nagpaligaya ng binata na matanda sa akin. Hindi ako ba din kagaya ng iniisip mo? Bakla ka ata. Mike, huwag ka nang magkunwari. Alam ko na aalala mo. Hindi mo lang matanggap. Hindi mo matanggap sa sarili mo na bakla ka noon. Talagang hindi ko matatanggap na ako'y bakla. Hanap buhay ang pinunta ko dito sa kuprahan ni Papa. Hindi ganito. Kung ano-anong iniisip mo. L na L ka na. Tawagin mo na lang yung kasintahan mo na babae at mag-ano kayo dito sa kubo ni Papa. Hindi yung akong nakikita mo. Ngunit sumagot siya ng isang bagay na nakakabigla, Sir Will. Oo, mahal ko yung girlfriend ko na yun kanina. Pero nung nakita kita na dumating ka dito sa niyogan, bumalik ang mga alaala ko. Nating dalawa. Alam mo ba mula nung pinadala ka ni Papa sa Maynila? Pinadala ka ni Papa mo sa Maynila? Na-miss kita. Nangulila ako sa'yo. Miss na miss ko ng pagpapaligaya mo sa akin ng mga binata pa tayo. Nagbibinata ka pa lang noon. Pero marami nang nangyari sa atin. At miss na kita. Miss na miss ka na rin ang bote ng soft drinks ko. Ikaw lang ang bukod tangi umiinom ng laman ng soft drinks na ito. Ikaw ang hinahanap na ito. Nito, in love na in love to sa'yo, Mike. Baliw ka, tumigil ka. Matatanda na tayo. Wala nang ganyan na mga iniisip mo. Bitawan mo nga ako. Pawis na pawis ka. At nararamdaman ko na naman ang buti ng soft drinks mo. Subalit bigla niya akong pinaharap sa kanya, Sir Will. At pagharap ko sa kanya, bigla niya po akong nilips to lips dito. At nanghina na nga po ang tuhod ko. At bumalik po ang mga alaala ko bigla sa kanya. Dahil sa isang halik niya. Isang halik ng binata na matanda sa akin noon. Naalala ko na siya. At siya pala yun. Kinalimutan ko na po siya ng matagal, Sir Will. Kinalimutan ko na po siya matagal na panahon na. Dahil ayaw ko na pong balikan ang nakaraan. At naalala ko na nga po siya. Siya po si Dong. Ang binatang matangkad at matipuno na pinagpala, Sir Will. Nakasakasama kong magtambay sa taas ng puno ng mangga noon. Noong nagbibinata pa lamang po ako. Dito sa niyoga ni Papa. At sa halik niya ng mga oras na yon, ay bumalik sa diwa ko ang mga kalokohan namin noong nagbibinata kami. Binyag na po siya noon, Sir Will, at labis po siyang pinagpala. At ngayon, na muli niyang nahuli ang mga labi ko at nililips to lips niya po ako. Bakit parang matatalo niya ang pagmamahal ko sa asawa ko na babae? Bakit nangihina ako ngayon, Sir Will? At wala na, bumigay na nga po ako. Ako'y natalo ng isang lalaki na ito. At bigla niya po akong dinala sa kubo pabalik kung saan ako matutulog kanina. At pagbalik namin po, Sir Will, sa kubo na yon, nangibabaw po ang nakaraan sa amin. At nasa ibabaw ko na rin po siya. At nagpabaya na lamang po ako na yakapin niya ako at dalhin niya ako sa aming nakaraan na puno dati ng eksperimento.
At ngayon na wala na ang ulirat ng mata ko. Pumuti na lamang po ang mata ko dahil parang nasa langit na po ako noon, Sir Will. At pagtingin ko po sa bintana, natanaw ko ang buwan na sa amin ay nakadungaw. Ang bote ng soft drinks ay naramdaman ko po noon. At sa paglipas ng mga sandali, umiinom na pala ako sa bote ng soft drinks, Sir Will. Sir Will, naubos ko po lahat, laman ng bote ng soft drinks na pag-aari niya. At napakatamis po pala. Sabi ni Dong, sobrang tagal na raw na panahon bago ako natagpuan muli ng bote ng soft drinks niya na matagal niya raw pong i-preserve at iningatan para sa akin. At wala na po, Sir Will. Bakla na ata po ako, Sir Will, dahil kay Dong na ito. Habang dinadala ko ni Dong sa langit, sobrang lakas ng kalabog ng puso niya. Ramdam ko po ang tensyon at kaba niya. Mahal niya ba talaga ako ng totoo? O tawag lang to ng laman? Bakit kabado si Dong na parang ninenervyo siya? Malalim na malalim ba ang pagtingin niya sa akin? At wala na, ang mga tanong na ito ay sinagot bigla ng isang halik ni Dong na biglaan. At bigla na lamang nasa ibabaw ng mukha ko ang bote ng soft drinks. At muli po kaming nag-lips to lips ni Dong at sinabayan ko na lang po siya sa nais niya. At lalo niya po akong niyakap at wala na. Pumuti na lamang po bigla ang mata ko, Sir Will, at parang nasa alapaap na po ako dahil sa Dong na ito. Makalipas ang halos kalahating oras ay natapos ang mga sandali na ako ay tulala na lamang sa bubong. Pagod na pagod po siya, Sir Will, at ako. Dahil sa isang kasalanan na nagawa ko na ito sa aking asawang babae, Sir Will, natulala ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot po ako sa karma nito. Tumingin ako kay Dong at ito, bigla niya akong niyakap. At natulog po siya sa may ibabaw ko. Ang mukha at pisngi niya nasa ibabaw ng dibdib ko, natutulog na po siya. At sa pagtulog po ni Dong na sobrang himbing, bigla siyang nagsalita. Nagpapasalamat siya dahil bumalik raw kuno ako sa niyugan. Miss na miss raw po niya kuno ako, Sir Will. At napaisip ako, bakit bigla akong napunta sa aking nakaraan? Nilisan ko na si Dong ito noon pa at ayaw ko na talaga siyang balikan. Dahil kung binalikan ko siya noon, siguro baklang-bakla na po ako ngayon, Sir Will. Kaya nga po nagpamilya ako dahil gusto ko na po siyang kalimutan. Subalit dinala ako ng kapalaran dito pabalik sa kanya, Sir Will. At ito ngayon, yakap-yakap po ako ni Dong. Nagmamahal. Mike, ano po ang gagawin ko, Sir Will? Ganito gawin mo, Dong. Ganito ang gawin mo, Mike. Pabayaan mo lang si Dong. Basta ang mahalaga, makapaghanap buhay ka dyan. Iwasan mo na lang si Dong, Mike. Ang mahalagang pamilya mo. Dapat kumita ka dyan ng pera. Kahit patuloy kang tinutokso ni Dong, baliwalain mo siya. Ipagtulakan mo siya paalis sa'yo. At kapag hindi mo kaya, bumalik ka dun sa asawang babae. Yakapin mo yun. Pero pag patuloy na dumidikit-dikit sa'yo si Dong, hindi ko na alam. Bahala ka na, Mike, sa sarili mo.